Paano nga ba mag-bid ng Pag-ibig Foreclosed House? Dropbox ba? Ngayon po, sobrang daming tanong doon sa last video ko. So this is the part 2 of my video na po. Pagtiyagaan nyo na lang ha, kasi kinuha ko lang tong laptop sa baul, kaya naghihingalo na to. So ganito po ha, iisa-isahin ko yung mga tanong na nabasa ko sa video. Kung hindi ko po masasagot lahat, i-comment nyo na lang po, tapos doon na lang din po ako magre-reply. So let's go! So ang gagawin po natin, pupunta po muna tayo dito sa site na yan. Ayan, pagibigfundservices.com, online public auction. So, ayan po yung lalabas, okay? Make sure po na member kayo ng Pag-ibig ha, para makasali kayo dito. Ayan, so kahit hindi pa kompleto yung 24 months, okay lang yan. Ito muna yung first step na gagawin natin. Kasi ganito lang din po yung ginawa ko. So, sinishare ko lang po yung experience ko, okay? So, nag-register ako dito kahit hindi pa kompleto yung 24 months ko, 'di ba? Ginawa ko, create buyer's ID. Ayan na, 'di ba? Sinasabi ko na galing sa baul tong laptop na to. Ayan. Click lang po natin to, create buyer ID. Kasi yan po yung kailangan natin every time na magbibid tayo. So, paglabas, ayan po yung mga kailangan. I-prepare na natin. So, valid ID. Selfie photo na hawak mo yung ID, tapos mobile number. Ito, hindi na po ito kailangan ha, itong secretary certificate, kasi po for corporate po yan sa mga company. Tayo po ay individual lang, okay? So proceed na. Ayan, kagaya ng lagi kong pinapaalala, individual lang po tayo ha, hindi po tayo company bidder. So, ayan na po yung mga pasasagutan sa atin. Sagutan lang po natin yan. Tapos, i-proceed na natin. Pagka-proceed po natin yan, hihingian po tayo ng OTP sa number na nilagay natin para sure na nagwo-work yung ating number. Tuloy-tuloy nyo lang po yan ha. Tapos, hihingian kayo ng picture, etc. Tuloy-tuloy lang and then proceed na kayo. Tapos, waiting na lang kayo ng 3 days kung ma-approve kayo. 1 to 3 days, something like that. Kung ma-approve kayo at magkakaroon na kayo ng buyer's ID. Pag may buyer's ID na kayo, balik na ulit tayo dito sa website ng Pag-ibig. And magkiklik na tayo niyan, 'di ba? Ayan. So, balik na tayo dito, 'di ba, sa website ng Pag-ibig kasi meron na tayong buyer ID. So, ang gagawin natin, scroll lang tayo pababa, ha? Ayan o, scroll pababa hanggang sa mapunta po tayo dito sa select your preferred location. O, adi select tayo. Ayan, select lang. O, kunwari, Calabarzon. Tapos, punta tayo sa, ano ba? Dito muna sa province, Cavite. Ayan. Next natin, yung city naman, let's say, Nai, kung saan tayo nakakuha. Tapos, i-click nyo tong advanced search. Ayan. Para makapili po kayo ng talagang specific na bet ninyo. Kunwari, select nyo tong occupancy. Gusto nyo yung unoccupied. Ayan. So, let's go. Pwede rin kayong mag-click ng lot area kung ilan yung gusto nyo. Pero ako kasi hindi na. Search na yan para lahat ng unoccupied lalabas. So, ayan. Select na tayo pababa. Ayan. So, lumabas na yung mga foreclosed na bahay na unoccupied. So, laging tatandaan, kagaya ko, wala akong pang down payment. So, hindi ako magbibid dito sa first and second auction. Pupunta po ako dito sa negotiated sales. So, ayan. Negotiated sale lang tayo kasi gusto natin 1K lang ang ating reservation and no DP. So, ayan na. Naglabasan na ngayon yung mga foreclosed na bahay. May mga picture pa yan. So, for example, ito. So, kunwari, ito yung nabebet nyo na i-bid. Pupunta lang po kayo dito sa view more details. Ayan, click mo yan. Para lalabas yung kanyang information. Ayan, lumabas yung picture. Tapos yung amount ng starting bid. Tapos scroll down natin pababa yung address kung saan makikita yung bahay para pwede nyo i-visit. Tapos nakalagay unoccupied. Kailan nila huling chinek? Noong February 2 to 2024. So, 2 years ago na nila chinek. So, mas maganda, puntahan nyo muna yung bahay. Kasi kung minsan, since February pa yan nila pinuntahan ng Pag-ibig, baka kasi may nag-squat dyan. Check nyo po, puntahan nyo ha. Visit nyo bago kayo mag-bidding.
Tapos, pag na-bet nyo na, sige, bet nyo na talaga yan. O, ibaba nyo. Ayan ang sinasabi, required gross monthly income. So, at least 10,000 po yung sweldo nyo para po ma-qualify kayo dito sa bahay na to. Okay na, pasok na kayo sa tingin nyo. Kung hindi kayo pasok, walang problema. Kukuha kayo niya ng core maker. So yan, nabasa nyo na lahat, 'di ba? Okay na. So ang gagawin ngayon natin ay ibibid natin 'yan. So X natin. So babalik na tayo. X natin 'yan. So ito siya, 'di ba? Ang gagawin natin, C. Kung pansin nyo, hindi pa siya mabibid ngayon dahil nga mag-o-open pa yung bidding sa July 3. So sa July 3 pa kayo makakapag-bid. So hanap tayo ng open for bidding ngayon, ha? Siguro wala pa. Ayan, June 26 pa mag-o-open. Kakatapos lang ng first batch. Kasi ano yan eh. June 29, sorry. June 29 pala, hindi 3, July 3, okay? June 29 yung open ng bidding, matatapos ng July 3. So, yun yung, mga araw na naka-open for bidding tong mga bahay na to. Ayan, eto, June 22 pa. Tapos na siya. Tapos na ng bidding time neto. So, maghahanap lang tayo para ng open. Wala pa yatang open. Pakita ko lang to. Tingnan nyo, pag Sibol Village, kagaya ng bahay na nakuha ko. Tapos, 1M lang siya, Alam nyo ba yung 1M na yun, may discount pa yan na almost 100k. So, mga 5k na lang ang monthly neto. Something, ang mura naman, So, view details natin. Ayan. So, ayan yung picture, Makikita nyo kasi yung picture. Minsan, isa lang yung picture. Minsan, marami. Depende yan kung nakapasok si agent sa loob ng bahay. So, ayan. Madumi lang siya. Pero, ang laki ng lot, Sulit na kayo dito sa almost 5k. 5 to 6k lang siguro monthly neto. So, ayan. So, hindi talaga ako makahanap ng open for bidding kasi nga naka-close pa. May mga date. Yung iba kakatapos lang nung 26. So, basta pag naka-open na yan mga makikita mo na dito, may blue na malaki dito. Parang bid your price, something like that yung nakapangalan. So, i-click nyo lang yun, ha? Tapos, magdadagdag na kayo ng price na gusto ninyo. Tapos, dito nyo makikita lahat ng mga binid nyo. Bid na kayo, i-click nyo yung bahay. Ayan, ang hihingin sa iyo, enter the buyer ID para makapag-proceed ka. Tapos hihingihan ka ng OTP. Tapos pwede ka na mag-bid. So sa mga tanong naman po, iisa-isahin ko yung mga naalala ko, ha. So kung pwede bang mag-bid yung OFW, yes po pwede. Tapos kung may loan ba sa Pag-ibig, pwede bang mag-bid? Yes po, according to them, nung nagtanong ako, pwede naman po kasi bukod naman po yung loan nyo, personal loan, sa housing loan. Kaya pwede po yun. Make sure lang po, ha, kung hindi updated yung hulog nyo, is at least maghulog na kayo ulit. Mag-start na kayong maghulog ulit ng kahit isa para makita nila na active na ulit yung inyong paghuhulog. So, ito naman yung pinakamaraming nagtanong. Babayaran ba ng buo yung amount ng pagbid mo? No po. Hindi mo kailangang bayaran ng buo. Ganito po yan, ha. 'Di ba ang bidding price nila is 1.2 million kunwari. Tapos ginawa mong 1.3. Nanalo ka ngayon. Hindi mo po babayaran yung 1.3 ng agad-agad. Ang gagawin nyo po, pag nanalo na kayo, i-email niya kayo na pumunta kayo sa office within 5 business days para magpa-reserve. Ipa-reserve yung bahay na yon. Ang babayaran nyo lang po is 1,000 pesos for reservation. Pag nandun na kayo, ibibigay na po sa inyo yung list of requirements na kailangan ninyong kuhanin. Yun po yung mga COE, valid IDs, payslip, birth certificate, yan, mga ganun po. Bibigyan lang po kayo niya ng 1 month para makompleto lahat yun, ha. Tapos, sasabihin din sa inyo, ini-explain na rin po doon kung magkano lalabas ang monthly ng bahay, kukumputin na rin po nila kung magkano yung salary, kung pasok ba kayo, para pag hindi kayo pasok, sasabihan nila kayo na kumuha ng co-borrower, bibigyan niya kayo ng form para sa co-borrower at para po sa inyo, para mapirmahan nyo na po lahat yun, para pagbalik nyo po within 1 month, kompleto na, and dala-dala nyo na rin po yung pambayad sa insurance, sa stamp, sa processing, ganun po. Less than 10k lang po lahat-lahat yun. So, bayad mo na po yun.
ipaprocess na po nila, isi-CI ka na po nila. So, within 1 to 2 weeks yung CI Tapos, mag-i-email na yan sila na approve ka na po. Pag approve ka na, doon ka na babalik ulit, magdala ka lang ng 500 pesos para po sa notary. Tapos pipirma ka na sa'yo na yung bahay, pwede mo nang lipatan. Tapos yung amount na binid nyo po, yung 1.3 million let's say, hindi po yun babayaran po ha. 30 years to pay po yun or 20 years kung ano po yung pumasok sa age bracket nyo and also sa kagustuhan nyo kung ilang years to pay. Sa akin po 30 years to pay po yung pinili ko. Next video na po ulit.